Good morning! Good morning! Hello. Ayan, so, grabe mo, ito yung mukha ko. Actually po, mahihayin po talaga ako. Naniniwala po ba kayo? Ayan, so, kanina ang topic natin is online prospecting. Sino po dito may Facebook? Ako! Walang Facebook. Ay, lahat, ang galing. Sino dito ang may Facebook pero hindi naman marunong or hindi ganun kagaling sa pag-Facebook? Pag-advertise ng Facebook. Ayan. So, bakit ko po yung naikwento? Natanong? Kasi po, nag-start po ako sa V-Mobile. Sa totoo lang po, ang friend ko po sa Facebook, parang wala pang 100. At kakilala ko lang po. At, ang alam ko lang po sa Facebook, Farmville. Sino nga Farmville? Promise po, yan lang po ang alam ko. Dati po wala kasi ng internet sa bahay, nag-rent po ako 4 hours para lang mag-Farmville. At ang dami ko na pong gift na natanggap. Ilan pong account ang ginawa ko para lang po yung gift, kasi ba may gift yun? Yes. Ay, para may magregalo. Yan po ang alam ko sa Facebook. Hindi ko po alam na pwede palang, ano bang tawag doon, yung mag-connect-connect ka sa mga friends mo. Hindi ko po talaga alam yon. Ang alam ko po, Friendster. Ayan. Pero hindi ko rin na-maximize. So, in short po, wala akong alam sa technology at ang cellphone ko nga po, 7 years ko na po itong gamit. Ayoko ng touchscreen, nababobo po ako. So, hindi ko po talaga alam ang online prospecting. And isa pa po, dati po akong nag-join sa isang company na matagal na po, Forever Love. Ayan, Forever Love. Ayan, doon po, syempre kung po sabi nga ni Sir Ramil, di ba, old style ng networking. So doon po talaga, sobrang yun po yung mga natutunan ko. 14 years old pa lang po ako. Siyempre, dyan ang office ng Forever Love, di ba? So, grabe po talagang panginginan ko. Lahat talaga ng offline prospecting po, yun ang ginawa ko. So, nung nag-start ako sa V-Mobile, yun ang style na ginawa ko kasi yun yung alam ko. Okay? And kagandahan naman po dyan, lumaki po ang grupo ko sa offline prospecting. Sa totoo lang po, ngayong my life na lang po ako nag-online dahil ang sarap na ng buhay ko. Lagi na lang nasa bahay, ayoko na lumabas. Okay? Pero nag-start po talaga ako offline. So, ang online po kasi, pwede yan sa lahat. Tama. Pero may mga members po tayo na hindi marunong mag-online. Okay? At the same time po, yung mga mahihiyain. Gusto mo mag-overcome yung fear mo. Tama? Gusto mong kumausap ng tao. Hindi mo magawa. So, pwede nyo pong gawin training ground ang offline. So, hindi nyo siya pwedeng gawin forever. Pwede nyo siyang gawin pa isa-isa. Tama po. Kasi ako, tinry ko lang muna. So, lahat ng style ng offline, sinubukan ko po yan. Tapos ngayon, napagod na nga ako sa offline, nagawa ko na lahat siya. Online na ako ngayon. Yan na po ang inaaral ko ngayon. Nagsa-start pa lang akong aralin ang online. And meron din po ako mga member na walang Facebook. Okay? Lalo na po sa flyering ko nakuha, wala silang Facebook. So, paano ko siya tuturuan mag-online kung wala siyang Facebook? Tama? So, ang ituturo ko sa kanya, wala na siyang computer sa bahay. So, pwede kong ituro yung offline. Lalo na po dun sa mga hindi marunong mag-computer. Sa mga kabataan wala namang computer sa bahay. Okay? So, at least po, online or offline ka, magagawa mo yung negosyo natin. Meron ding magagaling sa offline. Paano mo maituturo ang offline prospecting kung hindi mo nasimulan? Hindi mo rin tinry. Hindi mo matuturo ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa eh. Tama? Yes. So why not? Try nyo, subukan nyo, gawin nyo. Kahit once in a while, gawin nyo siya. Tapos, balik kayo ulit sa online. Kasi ako ngayon, kahit paano pa isa-isa, na ginagawa ko pa rin yung offline. Tapos, pero may time pa rin ako for online. Mas marami yung time ko sa online. Pag nasa labas lang, offline. Normally po, pag nai-India ng prospect. Tama? Kaysa sayangin na Indian ka, may invite ka. Sayangin mo, oras mo tumambay ka dito, baba ka. Gawin mo yung offline prospecting. Okay? So, simulan ko na po. Offline prospecting, meron po tayong three types of prospect. Okay? Ito po yung immediate prospect natin or yung case system natin. Kakilala ka, mag-anak, kalaguyo, kabet, kabingo, katongin, lahat ng kaya ng immediate prospect mo. Okay, so pwede mo siyang gamitin online, pwede rin offline. Kasi may mga kamag-anak ka na hindi naman laging online or kapitbahay mo lang siya. Okay? Referral prospect. Okay? Ito po yung mga taong hindi interesado, hihingi ka ng referral sa kanila. Okay? Cold prospect. Ito po yung mga hindi mo kakilala. Sa Facebook ba lahat kakilala mo?
Hindi. Actually po, kahit mag-online prospecting ka, pag imimit mo siya sa office, di ba imimit mo naman yan? Yes. Tama? Pag imimit mo siya, kailangan ba makapal mukha mo? Yes. Yes. Kailangan ba marunong ka mag-approach? Yes. Yes. So, kailangan, training grounds mo ang pa-frame prospecting. Okay, kahit anong gawin mo, mag-online, offline ka, nandyan pa rin yan. Part pa rin ng buhay natin, ng pagiging networker natin. Di ba sabi, sino po dito ang ayaw kumausap ng tao sa hindi niya kakilala? Okay? Normal po yan. Bakit? Dahil nung bata ka, anong sabi sa'yo ng nanay mo? Don't talk to strangers. Okay, kaya ngayon, ano mas marami? Kakilala mo, hindi mo kakilala? Hindi ka kilala. O, di ba? Mas maraming prospect mo kaya. Tama? So, hindi lang tayo nasanay makipag-usap. Which is, ayun ang negosyo natin ngayon. Nasa network marketing ka. Okay, so i-enhance mo yan. Sa totoo lang, dati po talaga ako mahihain. Kahit ayaw nyo maniwala na biro lang. Hindi pa ako mahihain, mataray po ako. Dati, wait na kayo ako ngayon. Ayan, hindi po talaga ako kumakausap ng hindi ko kakilala kasi mataray ako. Pero syempre pag negosyo, yun ang negosyo mo eh, di ba? Kailangan mo siyang gawin. Okay, so ano yung tamang attire or proper attire kapag ka nag-offline prospecting ka? Since offline ito, di ba tayo, home-based business, nasa bahay. So hindi mo, kahit nakapajama ka, pwede mo siyang gawin. Sa offline, hindi po. Siyempre, kailangan maging professional ka or maging itsura mo, negosyante. May para pansinin ka nila. So, pwede kayo naka-casual, pwede rin smart casual. Depende po yan sa lugar na pagpa-flyeringan nyo or ng lugar kung saan nyo gagawin yung offline prospecting natin. So, unang-una po, pwede po kayong naka-t-shirt ng V-Mobile. Okay? Ako po, mas advice ko po talaga yung mga damit or something na may V-Mobile na tatak. Kasi po, na-experience ko po yan, nagpa-flyering kami sa Luneta. Nagpa-flyering po kami dyan. Minsan nagsasurvey po kami dyan. So maraming tambay, tama? Yes. Pero kung lumapit sa amin, nakita niya kasi naka-V-Mobile kami. Ang sabi niya, alam mo, matagal na akong gustong mag-try mag-V-Mobile. Hindi lang namin alam kung kanino mag-join. Binigyan ko ba ng flyer yun? Hindi. Nakita niya, nagsuot ko. Kaya nga po kung papasin nyo halos lahat po ng damit ko, lahat may tatak ng V-Mobile. Meron din po akong lace na, sige pakita ko sa inyo. Kasi yung damit, syempre, kailangan iba-iba. Pero yung lace, at least kahit paano, kahit iba suot mo, may lace ka. Okay, so ito kasi, bigay na to ng NAMS. Pero meron po akong V-Mobile na lace. So pwede rin po kayong naka-polo shirt. Ito po yung boot namin. May sun visor pa po kaming V-Mobile. Okay? Naka-t-shirt kami, I love V-Mobile. So, yung iba po kasi, ayaw naman nila magsuot ng V-Mobile kasi para daw silang walking advertisement. So, kung I love V-Mobile, di ba may mga I love New York, I love Hong Kong, I love, ano ba, di ba mga ganon? So, I love V-Mobile. So, para ka lang din nakasuot ng simpleng t-shirt lang. No? At least may V-Mobile. And ito po, pwede rin kayo naka-casual, naka-smart casual, no, t-shirt sa loob, o kaya tawag doon, American or some blazer, mga ganyan, para naman mukha kayong formal. So, syempre, kung mga social na mall or something yung pupuntahan nyo po, kailangan medyo ganun. Dapat maayos. So, depende yan sa lugar. And, ayan. So, ito po, pwede kayong mga naka-polo. Yan, naka-Amerikana sila. Depende nga po sa lugar. Okay? Pwedeng naka-polo shirt lang. Basta po, wag naman nakapambahay, wag naman nakachinelas. Yun lang po yung mahalaga. Kasi syempre, once na lumabas ka, dala-dala mo pangalan ng V-Mobile. Okay? Kahit anong itsura mo, kahit anong kapintasan sa'yo, kapintasan ng company yan. Okay? Paano siya maniniwala sa'yo kung ang itsura mo? Diba? Hindi ka pa maniwala. Okay? So, kailangan po, maayos tayo manamit. Okay, so ito po yung proper attire. So ano po yung materials na kailangan mo? Flyer. Sino po may flyer? Sa bag? Sa bag meron. Actually, ako po, lagi po ako may flyer sa bag. So bigyan ko lang ngayon ng sample. Lagi po ako may flyer sa bag kasi ang purpose ko po nga, sabi ko nga kanina, pag na-Indian ako, nag-flyering ko ako sa baba. O kaya naman, maaga akong nakarating, late yung invite ko, nagpa-flyering po ako sa baba. So, lagi po akong may dala. So, ito yung sample ni Kuya Pat na flyer niya. Flyer niya po yan. So, lagi po akong may dala nito. Sa bag ko, promise yan, hindi po yan nawawala sa bag ko. Kasi, katulad niyan, pag ang hirap sumakay, sa daming tao, mamaya na masasakay. Bigyan ko muna lahat sila ng flyer. Yan po yung ginagawa ko. Okay? So, meron po akong flyering day
Pero meron ding walang flyering day. Basta kung kailan ko lang maisip. Okay? So, ayan po. Dapat leaflet, kasi yung iba leaflet ang tawag. Pero, flyer po naman sa atin. So, dapat lagi kang meron yan. May pangalan mo, may small description ng about the business. Okay? So, calling card. Sino may calling card? Sa bag. Ayan, sa bag. Kasi po, professional ka dapat. Sa totoo lang po, kahit lalabas mag-SM lang ako, syempre wala naman akong dalang bag kasi malapit lang po kami sa SM, may calling card po ako sa bulsa. Lagi po ako may calling card sa bulsa. Okay? At yung minsan po, yung likod niya, may description. Yung kay Kuya Pat naman, yung calling card niya, may 7 ways to earn. Kasi, na-experience ko po yan, nasa ano kami, nasa LRT, station ng Hill po yan. So, naubusan na kami ng flyer. Ang ginawa naman nung ibang kasama ko, pinagtripan lang, namigay po sila calling card. Sabi ko, ano yan, call boy? Kasi, number lang naman siya kapangalan nakalagay, call boy. Sabi ko niya, dapat, kahit pa paano, may description sa likod, para kung ibigay mo man yan, alam niya kung para saan. Una-una, di niya alam yung V-Mobile. Pero kung may description sa likod, or kahit pa paano na, you can earn to load, ganyan, blah, blah, blah. At least, alam niya yung ibig sabihin, hindi niya itatapon. Ang kagandahan pa po sa calling card, hindi tinatapon. Sino nag-iipon ng calling card? Aminin. Di ba? Actually, ako, namin yung calling card sa bahay, hindi ko alam kung kanino nang galing. Normally po, ang tao ganyan. So, mas maganda ang calling card. Okay? At professional ka. Pag may calling card ka. Ito po, na-experience naman po ng isang member ko. Ano po sila sa labas, parang nag-approaching sila sa labas. Sabi, o sige, may calling card ka ba? Sabi nga nun. Kasi po, naiwan ko pero wala talaga siyang calling card. Sabi niya, ano na lang, sige, ballpen. wala po akong ballpen. Alam niyo po, nilayasan siya. Kasi, unprofessional. Di ba? Walang calling card, walang ballpen. Ano ka? Di ba? Parang mo tawag dun sa mga bus na, kolorum ba yan? Kolorum. Okay? So, flip chart. Sino po may flip chart? Tablet. Actually po, pag offline prospecting ka kasi, mahirap ang laptop. Kasi syempre, parang biglaan, nakasalubong mo lang. Teka lang, mag-set up lang ako ha. Di ba, parang hindi naman maganda. Kung tablet naman po, actually tablet din po yung gamit ko. Kaya lang, pag nasa public place ka, sige, ilabas mo, subukan mo. Di ba? Nakakatakot. Sunod pa po dyan, pag na-lowbat ka, wala ka ng negosyo. So ako po, may flip chart ako. Meron din akong sample ng flip chart. Ito po, yung sample ng flip chart ko, may maliit po yan, may malaki. Bakit ko po ito ginagamit? Kasi po, nandito na yung buong presentation. Yung buong presentation natin ng PowerPoint. Ayun. Nandito na po lahat. So ako, nakakapag-present ako. Sige po sir, kahit nasaan ako. Sa totoo lang po, yung flip chart ko kasi nung bago po ako sa V-Mobile, yung malaki. Kasi laki po ng coupon band. Hanggang ngayon po, nasa bahay ko pa po yung gula-gulanit na. Memorable sa akin yung daming napapiking nun. Yung flip chart na yun. At doon po ako natuto mag-present. Kahit saan ako, dala-dala ko, nagtatanggalan na nga yun. Pero, ang ginagawa ko pa po sa flip chart, uupo ako ng bomb. Bawat bagsak po ng slide, sinusulatan ko po yan ng pencil. Bawat laglag. Ultimo joke po ng mga speaker, sinusulat ko. Kaya nga po halos ultimo joke nila, pareha kami ng sinasabi. Copy business, di ba? Yes. Ayan, so lahat po yung flip, napakalaking tulong po sa akin ng flip chart na to, sa totoo lang. Pwede kayo magpa-print, lagay nyo sa Clearbook. Clearbook, lagay nyo sa Clearbook kung hindi nyo kayang afford bumili. Pero ako po talaga, ito talaga, ginawan ko po ng paraan ng flip chart. Kasi hindi ka makakapag-present eh. Di ba ang mahalaga sa atin, makapag-present ka? Sa totoo lang po, pwede naman ng kwento-kwento lang. Pero ang tao, pag nakakita ng visual, iba pa rin ang effect. Yes. Pag may visual, sa totoo lang. So, napakalaking tulong po sa akin ng flip chart. Okay? Sunod po, eye delays. Ito naman yung eye delays ko, papakita ko sa inyo. Ito po yung ginamit ko before. Lagi ko po yan suot. May V-Mobile. Kasi nga po, ang damit, pwedeng iba-iba. Alam naman lagi yung suot ng damit, di ba? At least yung lace, kahit anong suot mong damit, may lace ka. Tapos may V-Mobile. Tapos po, dilaw, para eksena. Eksena ka talaga. Sa totoo lang po, laki rin ang natulong sa akin yan. Sabi ko nga kanina, may mga lumalapit po, na kahit wala po kong ID, suot ko lang siya, susi lang kalagay. Kasi, sa totoo kasi, pag may mga tao po kasi na nakikita na yan sa internet, or narinig na nila ang V-Mobile, hindi lang nila alam kung kanino mag-a-approach. No? So kung may nakita sila, uy, V-Mobile yun ah.
Ilan na po ang lumalapit sa akin na nagtatanong about V-Mobile. V-Mobile? Bakit? Ano? May nakalagay ba sa akin na V-Mobile ako? Ayun pala, yung lace. Okay, so ganun po, malaking pong tulong din yung lace. Kasi nga po, ano bang may naiisip ba kayo ibang way? Kasi ang damit nga pa, iba-iba. So ako naisip ko lang talaga is lace. Kasi baller, di naman masyado makikita. So lace talaga. So ballpen and paper. So ito po, mahalaga po yan. Parang awa nyo na lagi po kayo may ballpen sa bag. At papel. Bakit? Pwede po tayo mag-present. Gamit mo lang ang papel at ballpen. Pwede ka na mag-present sa totoo lang. Kahit nasaan ka. Ito po naman, bakit mahalaga sa akin ng ballpen at papel? Halimbawa, nasa birthday ka. Birthday party ka. Siyempre, kwento-kwento ka lang muna, parang naman mag-boom ka doon, di ba? Prospecting lang, kukunin mo na yung number niya. Tapos sabi niya, paano ba yung business na yan? Pag ginawa mo, teka lang, ito yung laptop ko, ito yung... Di ba? Sabi, di ba attend ka ng birthday? Parang prepared ka naman. Di ba? Parang nakakahiya. Di ba? Parang, attend pa talaga to? Yung totoo, siguro planado to ha. Kasi na-experience ko po yan before. Birthday po ng tropa ko. Galing lang ako sa bomb kasi. Kaya kompleto yung gamit ko. Pero nasa sasakyan, sabi ko, sige tara, baba ko, i-present ko sa inyo. Tapos yun nga po, doon ko na-realize, marami kasi akong error eh. Marami po akong trial and error talaga na ginawa. Kasi ang offline, hindi mo talaga yan mapaperfect. At malalaman mo kung para sa'yo, ang technique na yan, kung susubukan mo siya kahit 1 month. Kasi kung 1 week try lang, hindi mo malalaman na para forte mo yan eh. Kailangan talaga susubukan mo siya ng matagal. So ayun nga yung birthday, doon ko na-realize na, kung isipin mo, sige ganito na may ballpen papel ka ba dyan? Tapos present mo sa kanya, ang galing pala ng negosyo mo ha. Kahit wala akong kagamitan, kaya ko siyang gawin. Kasi naisip mo, pag wala pala akong flip chart, hindi ko kayang gawin yung business. Diba? So paano kung emergency, katulad nga ng ganun, birthday, okasyon, diba nakakaya naman maglabas ka ng mga kagamitan mo. So kailangan po may ballpen at papel. Registration and survey for me to explain ko mamaya kung saan niya siya gagamitin. Tarpaulin. Ayan, so kailangan pag member ka or gagawin mo yung offline, meron kang tarpaulin. Huwag mo naman isusuot sa katawan mo. Lakad-lakad ka, walking tarpaulin ka naman. Huwag naman, mama-explain kung para saan siya. So ito yung mga materials na kakailanganin natin. What is the proper way? So kailangan po, lagi kang nakasmile. Okay? Kahit ang init ng araw, lagi kang nakasmile. Okay? Kailangan lagi kang masaya. Kasi po ako, pag namimigay po ako ng flyer, lagi po akong maingay. Meron po ako nakasabay. Lagi ko yung kinukwento pag nag-training ako. Sa Cubao. Normally kasi bago ako pumunta dito, bumababa po ako ng Cubao. Pero from Valenzuela pa ako ha. Pag medyo maaga. Kasi mas maraming tao doon. So bababa po ako ng Cubao. Meron po akong kaibigan na tipi rin siya. Mahihain po siya. Lalaki naman siya. Ang usapan namin, lahat ng dadaan dito, akin. Lahat ng dadaan doon, kanya. Siyempre, typical ang respetuhan. Pag may hawak na flyer, di ko nabibigyan. Siyempre, respeto ko na yun sa kanya. Nakikita ko po, bakit ganun? Lahat ng dumadaan pa ganun, walang hawak. Siyempre ako naman, walang hawak. Medyo napapabigay din ako. Nakita ko po siya, sabi niya, huh? Ako po, pag hello, good afternoon, hello ma'am. Ganun pa ko kaingay. Promise. Ay kuya, alam mo, ikaw talaga yung hinahanap ko. Ganun po ako mag-flyering. Good morning po. Sa inyo po. Dinahabol ko pa yan. So, ganyan po ako kaingay. Mag-flyering. Bakit? Kasi unang-una po, pag nakakakita ko ng nagpa-flyering na malungkot, parang nalugi. Yeah. Diba? Makakita ka na nagpa-flyering ng Jollibee. O, di ba may mga nagpa-flyering na iba-ibang company? Di ba parang ayaw niya, ang labag sa loob niya yung ginagawa niya. Tama. Ako, negosyo ko to. Sila kasi, pasahod. Pasahod sila. Pag maggawin nila, kahit nga itapon lang nila yun, pwede. Ako nagbabayad ako nagpo-provide Ako nag-expense nung flyer ko. Hindi ko pwedeng itapon o basta lang ipamigay. Kailangan may sense. At isa pa sa lahat, kaya po ako masaya namimigay para hindi naman sila maawa sa akin. Meron nga pong sabi, akin na nga yan, bigyan mo na isa para makauwi ka na. Sir, excuse me, sabi sa kanya. Hindi po gano'n. Sabi, hindi gano'n yung business namin. So ako po, masaya po ako. Kahit antok na, good na ako, ang init-init, masaya pa rin po ako. Ini-enjoy ko siya. Kasi pag ini-enjoy mo ang isang bagay, hindi mo mararamdaman yung pagod. Yes. Kaya po, dapat lagi lang kayong masaya. Talk to people. Kailangan, pagbigay mo ng flyer, kakausapin mo. Okay, kasi pag abot ka lang ng abot, ano to? Tapon.
Ano to? Tapos, sayang, bawat kapit maiiyak kay teka lang ginupit ko yan manual. Wala akong cutter. Ginugod na sa itatapon lang. Naman sakit po nun sa dibdib. Tapos bawat piso, bawat tanda sa machine, piso. Diba? Tapos itatapon mo lang. So kailangan po, pag nag-flyering ka, huwag kang bigay lang ng bigay. Sayang ang flyer. Sa totoo lang. Hindi ka naman nabigay para lang paubusin yung flyer mo. Nabigay ka para i-promote yung business mo. Kausapin mo siya. Ay, hello. Ako, sabi ko nga sa'yo, sinusundan ko po talaga. Kailangan marunong kang kumausap. Pag di mo kinausap yan, walang silbi ang flyer mo. Huwag ka na mag-flyering, mag-online ka na lang. Okay? Kailangan po talaga marunong kang kumausap. Kakausapin mo sila. Prepare a script. Okay? Ako po may script. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga script. Normally po, nagpe-prepare ako at least 3 or 5 script. Tapos, tinitingnan ko dun kung ano dun yung effective. Minsan nga may sinabi ako, Ma'am, gusto niyo ba mangyamaman? Papayaman po. Ayoko, yayaman! Ayaw mo yumaman? Kasi nagagano, minsan siya po kasi niloloko ko na sila. Kasi ini-enjoy ko nga lang. Minsan kasi yung iba binabara ka, diba? So ako, ini-enjoy ko lang po talaga. So pag binabara nila ako, tinatawanan ko po sila. Para sila yung nare-reject, hindi ako. Diba? So, bibigyan, Ma'am, Papa, yayaman ka. Sabi, hindi ayaw mo yumaman. Yayaman ka. Ayaw mo talaga. Sige, ako na lang yayaman. Pinay-magbiroan na po ako. Kasi alam ko naman, di niya nakukunin eh. Tama? So, ini-enjoy ko po. Okay, ganun. So, nagpe-prepare po ako ng mga script. Ayan, sabi ko nga, follow interested prospect. Pag po, di ba, binigyan mo flyer. Hinawakan niya, binasa niya. Ayan na. Lapit na. Susundan mo na yan. Huwag mo nang hayaan mo, hindi ko nabigyan. Hayaan mo, kailangan mo kasi sundan. Kasi na-curious na siya eh. Na-curious na siya dun sa ano mo eh. Sa hawak mo eh, sa binigay mo eh. Susundan mo na yan, kailangan marunong ka ng 5 seconds boom. 5 seconds boom, kaya niyo ba yan? CDO po yan, Convenience Discount Opportunity. Yan lang po ang sasabihin nyo. Kailangan ma-catch mo yung attention niya. Kasi pag wala kang binanggit, okay, tatapon niya lang po yan. Ako, na-experience ko po yan. May flyer akong kinuha. So, nilagay ko sa bulsa ko. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, syempre magtatanggal ka ng mga laman ng bulsa mo. Ay, ito yung babae nagsabi sa akin na ang ganda ko daw eh. So, tinago niya tuloy. Diba? May mga ganun. So, mas maganda po, magbibigay po kayo ng mga script or, ayun nga, yung dialogue na tapos mag-bomb kayo para meron silang idea. Actually po, before po ako nag-V-Mobile, meron po ako nakuhang flyer from V-Mobile din. Tapos nakita ko doon sa flyer niya parang discount sa load. Tapos hindi ko po siya pinansin. Tapos in-endorse lang po ito sa akin ng kaibigan ko. Naalala ko yung flyer na yon. Naalala ko talaga. So, pwedeng, kung sakali man di ba, naalala niya, may nakakuha. Naalala niya, saan ko ba tinago yung flyer na yun? Yeah, so possible. Kasi ang offline, actually kahit online naman, kahit i-prospect mo yan today, hindi naman agad pay-in yan bukas eh. Tanim. Ganon din po sa offline, magtatanim ka. Yun nga lang talaga, magastos, may effort, nakakapagod, pero masaya. Okay, masaya. Tsaka yung rejection mo, sino takot sa rejection? Meron takot sa rejection, ayaw nila na-reject. Dito mo mapapractice. Kaya po ako natatawa lang kapag na-reject ako. Sanay na sanay po ako sa rejection. Okay, kasi dito talaga, pag nga po actually po, na-experience ko po yan, yung baby ko po, sa UNAV kami nag-flyering. Sabi ko, magbigay ka ng flyer. Pag di mo naubos yan, wala kang gatas. Saan niya ganon, bigay siya flyer. Sa totoo lang po, first time niya yun ginawa. Pagka ganon niya, umiyak siya. Hindi po kasi kinuha. Sabi ko, yun pala yung feeling ng mga first timer. First time ng baby ko, tama? Tapos baby pa yun, hindi niya naman alam. Sabi ko, yun pala yung feeling ng mga first timer na nagbigay ng flyer, tapos ayoko na. Kasi yung mga ganong tipi ako, nasa na yun? Nasa isang sulok na, dinadasala na lang yung flyer niya. Kasi pala, yung feeling na, di ba, unang bigay mo, tapos di agad tinanggap. So yung baby ko po, parang iyak talaga siya. Inano ko nga po siya yung pinamper ko, kasi talaga yung iyak niya, higbi talaga. Kasi hindi niya kinuha yung flyer niya. So sabi ko, ganun pala yung experience ng mga baguhan na namimigay ng flyer. Masakit pala talaga kasi ako parang wala lang sa akin. Tapos, yun nga, ngayon po, yung sa MOA, nag-flyerin kami, wala na siyang pakialam, tatawa lang siya pag hindi kinuha. O, di ba, ang galing ng baby ko, mas ano pa sa rejection kaysa sa inyo, ha? Ayan. Tapos, always give their contact details. Kasi po,
Pagka, yun nga, sabi ko, binasa yung flyer mo, kinausap mo, ay, sige ma'am, ano na lang po, susundan mo. Kunin ko na yung contact details niyo. So yung kanina sabi ko, registration form or survey form, ilabas niyo yun. Kasi na-experience ko yan, may TP ako. Kukunin mo yung contact number kasi interesado, kaya lang magmamadali. O, kinuha niya. Alam mo, ginawa? Nilabas niya yung cellphone niya. Anong number mo, ma'am? Anong number mo? Diba? Ha? Unprofessional naman yun. Unang-una, lalaki, babae yun. Baka isipin niya, siguro textmate lang hanap nito. Tama, hindi kasi professional. Ba't mo isisave? Diba dapat may form ka? Para parang legal talaga na ipapasa po kasi namin to sa sa kung ano man, di ba? Mga ganun! So, at least formal, ibibigay niya yung contact details mo. Compare kung nalabas ka ng cellphone, na parang ang pangit tingnan. So, hindi siya professional. So, lagi kukunin mo yung contact number niya kasi hindi mo sure kung kukontakin ka talaga yan. Okay? Marami pong nagiging interesado kaya lang makakalimutin. Kasi hindi naman na-explain yung buong business eh. So, hindi ganun yung attention nila or yung interest nila. So, ikaw yung magpa-follow up. Okay? So, ano yung tamang attitude? Expect people to ask question and objection. Normal po yan. Asahan mo na yan. Magtatanong at magtatanong sila, ano yan? Mga chusera. Ano yan? Tapos pag i-explain mo na, ayoko niyan, mga ganyan. Kailangan handa ka dyan. So, meron din tayong handling objection na training. Abangan niyo po yan. Prepare to answer question and objection. So, paghandaan mo na rin yan. Do not exaggerate. Okay? Huwag mong exaggerate yung mga kwento mo. Sincere and honest. Kailangan, totoo lang. Okay? Be polite. Marami pong negative sa labas. At kung personal na siya, sa online kahit pa paano na may patient ka pa eh. Pero yung personal ka talagang aanuhin ng negative, yun yung medyo sarap batukan eh, di ba? Pero be polite. Hayaan nyo lang po sila, okay? Labi ko nga, i-enjoy nyo lang ako po talaga, i-enjoy ko lang po yan. Okay? Do not argue. Wag ka makikipag-away kasi mamaya magulat na lang kung may naipagsuntukan na sa baba. TP pala yun. Okay, wag ganun, okay? Sunod, wag kang mahihiya. Wag kang mahihiya. Bakit? Kasi pinopromote mo, sinishare mo sa kanila yung opportunity na meron ka. Bakit mo ikakahiya? Gumagawa ka ba ng masama? Nagnanakaw ka ba? Huwag ka lang mag-ano doon yung mga walang wallet. Mag-flyering. Yung lang, sincere ka naman eh. Alam mo yung ginagawa mo, totoo yung ginagawa mo, gusto mong makatulong. Bakit ka mahihiya? Okay? So, wag ka mahihiya. Be tough. Kailangan po dito matapang. Okay? Kasi marami po talagang mambabastos, lalo sa babae. Na-experience ko po yan. Pagbigay ko ng flyer, kamay ko po ang hinahabot. Hindi yung papel. Ay, nawakan talaga ako. At natawanan ko lang po sila. Nahiyaan ko lang, alcohol lang katapat niyan. Okay? Kailangan matapang ka po dito. Pag offline ka talaga. Okay, so kaya nga sabi ko, kung kayo mahihain, kung kayo medyo hindi kayo bilib sa sarili nyo, ito ang gawin nyong practice. Training ground. Okay? May mapapayin kayo o wala, okay lang. Kasi training ground mo to eh. Okay? At ito, higit sa lahat, be ready for rejection. Saan damakmak po ang rejection dito? Bakit hindi naman lahat ng bibigyan mo kukunin eh? Libre na nga o ayaw pa. Diba? Hindi po talaga lahat kukunin. So, syempre, yung nasabi ko nga yung kwento ko sa baby ko kanina, naiyak po talaga. So, possible, yun yung experience nyo, lalo na nung mga first time na hindi pa yan nagagawa. Yung rejection po talaga, andyan po talaga yan. So, gusto nyo ma-practice, di ba? Meron tayong make 200 rejection. Ewan ko lang yung iba alam yun, assignment tayo na gano'n, di ba? Make 200, ayan na, simulan mo na, libo-libo po ang dumadaan sa kalsada. Simulan nyo po yan, para ma-practice ka din yung rejection mo. Okay? Mawala sa'yo, mag-yung rejection, yung bulletproof ka sa rejection. Okay? So, ito po, ayan. So, ito yung mga offline prospecting techniques. Ito lang po yung mga iba na mga ginagawa ko. So, i-share ko po sa inyo. Yung iba, kinonsult ko rin kay Kuya Chris. Kasi, po siya sa dating company niya, offline din po siya. Nakwento niya ba sa Japan po siya. So, doon, hindi naman sila nag-online din, offline din po yung ginagawa niya. So, nanghingi rin ako sa kanya ng konting advice. Okay? Unang-una po, approaching technique. Sa totoo lang, lahat ng technique na ito, nagsisimula naman talaga yan sa approaching. Lahat yan, nandyan ang approaching. Kahit online, nandyan ang approaching. Paano mo i-approach? Tama? Kahit i-meet mo na dito, na-meet mo sa online, siyempre mag-join na siya, i-meet mo na dito. Approaching pa rin yan kung paano mo pa rin siya i-approach. Okay, so unang-una po, ask. Okay? Lagi ka lang magtanong.
Bakit? Kasi po, when asking people, there is everything to gain and nothing to lose. Walang mawawala sa'yo pag nagtanong ka. Tama? Halimbawa, ma'am, example ma'am, wala kang invite bukas. Okay, itanong mo lang si ma'am, ma'am, pwede ba kita ma-invite sa office namin bukas? Okay? Pag tinanong mo siya, at hindi siya, may nawala ba sa'yo? Wala, kasi wala ka naman talagang invite. Pag umuo siya, bonus. Pero wala talaga nawala, tama? So, sa totoo lang po, ang pagtatanong lang po ang libre sa mundo. Samantalahin nyo na po yan. Okay? So, sa baba po, pag nag-offline po, prospective po kayo, pag nag-flyering po kayo, magtanong lang po kayo ng magtanong. Wala pong masama magtanong. Okay? Yan lang po yung technique sa approaching. Kailangan magtanong yung katulad na sabi ni Kuya Ramil kanina, yung ninja technique. So, hindi niya kayang kumausap ng tao. Tama? Ako po, kaya ko naman. Kaya lang, syempre, pag first approach kasi, medyo, ano nga ba yung sasabihin ko? Paano ko masisimulan? Okay? So, dito po pinapasok yung 3-second rule. 3-second rule. Pag, kasi mga lalaki po na nanliligaw, may mga babae kang gustong lapitan. Diba? Paano ko ba ito lalapitan? Paano ko ba tatanungin yung pangalan niya? Paano ko kunin yung number niya? So, pwede nyo lang po isipin yung 3-second rule. Pag may nakita kang prospect, sabihin mo lang, 1, 2, 3, go ka na agad. Kasi, the more na tumatagal ka, the more na yung daga mo sa dibdib mo, nagwawala yan. Tama? Oo! Teka lang, nalapitan ba ako? Ito na. Teka lang. Diba? Diba? Kaya po, 3-second rule lang lagi mong isipin. 1, 2, 3, go ka na agad. Kausapin mo na agad. Approach mo na agad. Okay? Nung bago po ako dito, dyan po sa baba sa may national, di ba marami nakaupo dyan? Yan, mamaya tatabi na pa ako dyan. Tatabi na naman ako. So, lagi lang po ko nandyan. Wala po akong kinakausap. Okay? So, different people, different places, different approach. Depende po yan. Okay? Sa mga taong i-approach mo, syempre, ayan, iba-iba po yan. Kung nasa bus ka, sa totoo lang po, since Valenzuela po ako, so mga 2 hours po yung travel ko papunta dito, yung katabi ko po sa bus, alam na, binabong ko na po yan. Yung katabi ko sa bus. Okay? Comfort room! Mga babae! Huwag naman mga lalaki, ha? Yung maganda. Joke lang. Mga babae. Di ba, nagsasalamin ka, nag-makeup ka. Ang ganda ng salamin mo, ah. Ang ganda ng makeup mo, ang ganda ng saklay mo, ah. Ganyan! Friend mo na. Huwag mo naman be mobile. Huwag naman ganun agad. Grabe naman. Huwag naman ganun. Siyempre, sa simula lang muna, babatiin mo lang siya, makikipag-friendship ka muna. O talaga may business ako, ito yung number ko, baka magka-interest ka. Yan lang. Doon lang muna. Huwag mo na sa boom agad. Hindi naman papakita sa'yo. Okay? So, normally pa sa babae, comfort room. Yan, tambayan ng mga babae yan. Waiting area, yung mga may bus or terminal, mga ganyan. Sa terminal po sa may Hilpuyat, di ba may terminal ng mga bus doon. So tumatambay din po kami doon. Yan, so nakahantay kasi marami naghihintay. May mga OFW nga po kami nakausap doon dahil uuwi nga ng probinsya. So dahil po namin ng prospect doon. Okay? Sunod po, parlor! Mga babae, kasi mga lalaki saglit lang ang gupit, no? Normally babae, reban, ang tagal niyan. Manicure, pedicure, ang tagal niyan. Ginagawa ko po yung, ang tawag dito, yung tablet ko, pinipli ko po yung high frame. Kahit may headset ako, hindi ko nilalagay. Para marinig niya. Okay. Tapos ayun, doon na po magsastart yung conversation. Hindi mobile yan, no? Opo, ma'am, alam niyo po ba yan? Mga chika-chika, ganyan. Yung sa bus naman, yung flip chart, minubuksan ko po muna yan. Kahit nakita ko na yan, inuulit-ulit sa harap niya, ginaganon ko talaga. Seryoso po, para kasi ma-approach niya yan eh, ano kaya yun? Isang beses nga po eh, naglagay ako ng flyer dun sa bus, inipit ko, sa harap niya. Hindi ko yung purpose na ilagay doon, gusto ko lang ano yan? Sabi niya sa akin, ano yan? Business po to, kaya wala po to, di niyo po magugustuhan. Pero yun, lalo siya na-curious kung ano yun. Okay? Sunod po, restaurant. Okay? Restaurant, pag yung waiter mo, okay? Di ba, big cheat. Yung cheat, nag-iiwan. Pag may tip ako, malaking tip ko. Nilalagyan ko ng calling card. Pag wala akong tip, hindi ko nalalagyan. Nakakaya eh. Pag may tip, nilalagyan ko ng calling card. And syempre, sabi, uy, ganante naman nun ah. Saan namang negosyo nun, di ba? Pag naman po, fast food. Fast food, di ba? Share. Kahit maraming upuan, nakikishare po ako. Ayan, nakikishare ako. Nakikinig muna ako sa usapan nila. Para alam ko kung paano ako babanat. Okay? Tapos po, yun, may nakashare ako noon isang beses sa
V-Mall. Kakain kami sa food court. Tapos sabi niya, pagkaupo niya, sabi niya, Nak, ano ba naman yan? Nakailang apply ka na? Hindi ka pa rin natatanggap? Ay, hulog ng langit. Sabi ko gano'n. Okay? Pero that time, kabado po ako. Kasi calling card lang yun po yung dala ko. Kasi nga kahit saan ako magpunta, calling card lang talaga yung dala ko. Pagka yung malalayuan lang, doon ko na pitbit yung buong bag ko. Ano kaya nga po sakit na ng balikat ko? Kompleto kasi yung bag ko. Okay? Nasabi ko sa kanya, iaabot ko na ba? Hindi pa nag-aabot pa sila. Wait lang. Pagkaubos ng kinakain ko. Ganyan. Hanggang po sabi ko, ito na, ibibigay ko na. Sabi po nung nanay, tara na. Sabi ko, grabe naman, di man lang nag-usap muna na. Tara na kaya, tara na. Di ba minsan ganun eh. Tara na, alis na tayo. Mamaya na. Hindi, sabi, tara na. Alis agad. Ba yan oh. Kasi dapat binigay mo na kagad. Hindi ka na nagdalawang isip pa eh. Sabi ko, nang hinayang po ako kasi for sure, ako yung hinihintay nila. Kasi ilang beses na po siya nag-apply, alam ko malaki yung matutulong ko sa kanilang mag-ina. Okay? So, yun po yung laking panghihinayang ko. So, normally sa food court, ganyan po. Dito rin, sa Jollibee, dati tambayan ng yan, diba? Diyan po, nakikishare po ako dyan. Okay? Sa mall! Yan, sa mall po, actually po sa mall kasi bawal mag-flyering. So, ilang beses na po ako nahuli sa Cubao, farmers. Ilang beses na po ako nakapagkabulan sa guard. Pero pag hinuhuli po ako, binibigyan ko po siya ng flyer, tapos lalayasan ko na siya. So, ilang beses na po ako nahuli dyan, pero okay lang, kasi ningitian ko lang naman siya. Tapos, sige po, hindi ko na po ulit, tapos nandun ako sa likod. Hindi ko ako sa kabila. Iba naman yung guard dun eh. Okay lang yun. Okay? So, ganun po. Bawal po kasi yan sa mall. Pero, yun nga, careful ka lang. Ingat ka lang. So, ako po, pag may job fair, kunwari, nakikipila lang. Ayan. Pero nag-aabot po ako. Pero pasimple. Kasi nga po bawal. And sa mga friends mo, normally kasi pag nakasalubong mo, may kaibigan ka, nakasalubong mo siya. Diba? So, alam naman, B-Mobile agad. Huwag naman ganun. Kamusta ka na? Ganyan. So, ano business mo? Ano ginagawa mo ngayon? May business ako eh. Ito, calling card ko. Sige, nagmamadali kasi ako eh. Sige lang yun. Para talagang ma-feel niya na, negosyante ng kaibigan ko. Diba, busy. Dati tambay lang kami dito. Okay? Relatives, ganun din po sa mga kamag-anak nyo. Ganun din, kailangan mabilis. Calling card agad. Okay, huwag naman flyer. Calling card. Kasi kakilala mo na yan. Estudyante, iba rin po yung approach sa mga estudyante. Siyempre, ang gusto niyan, pang-allowance. Mga professional, iba po ang professional. Okay, hindi ka papansinin yan. Kapag mukha kang okay, iba po ang approach dyan. Mga OFW, iba rin. Housewife, employee, businessman, mga tambay. Sobrang hirap i-approach niyan. Di mo makikita yan. Okay? So yan ang masarap kapag kauwi ka ng bahay nyo, dala mo yung paper bag mo. Ganyan mo uwi ka. Maraming tambay sa inyo. Ganyan mo. Ano yan? Wala to. Ganon. Parang napopromote. Dati nga po meron akong TV. Bagong sign up. May knapsack siya malaki. Ilalagay niya dun yung paper. Ay, huwag mo ilagay. Hindi kasi kasya nang parang wala akong bibig. Hindi, sige ganito, pag ibaba mo ng bahay, ilabas mo. Siyempre, ano na naman kalokohan yan, pre? Di ba gagano'n yan? Alam na, prospect kaya yun. Okay, kung may paper bag ganyan nyo, huwag nyo ilalagay sa bag. Okay? Ayan, marami pang ways ng approaching. So ito yung isang tipiko sa Davao. So siya po, sa totoo lang, ako po ang nagturo sa kanya ng offline prospecting. Pero sa totoo lang po, mas magaling na siya sa akin ngayon. As in, ang dami pong napapatripak niyan. Naggubong po yan sa kalsada. Promise, wala ka ng bibla niya. Nakakapag-tripak po yan, nasa kalsada siya. Dati po, nung may LX, kung saan-saan po siya nagbobo. Talagang, kasi po, siya po, undergrad, tapos yun nga, bata pa siya, so yung pinag-aralan niya hindi gano'n. Diba sabi nga ni Giancarlo, pag matalino, analyze ng analyze. Siya po, na-present ko yung business sa kanya, hindi niya po alam kung ano yung ibig sabihin. Ang alam niya lang, yayaman siya. Okay, kaya kahit ano pong sabihin ko sa kanya, sunod po ng sunod. Pero tingnan mo naman, nasa Davao na po siya ngayon, kasama niya dun si John Jester Chick at saka po si Sir Gerard. Okay, dun po siya ngayon naka-base, pero from Manila po siya. Ayan, mga nakatambay lang po yan dyan, tatabihan niya po yan, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam, sa totoo lang po siya rin ang nagdala ng flyering po dyan sa Davao. So, nag-group po sila daan, siya rin po yung pasimuno. Okay, so yan po yung approaching, makaupo lang, tabihan mo. Ayan. So, huwag naman B-Mobile agad. Grabe ka naman. Huwag naman gano'n, no? Ay, chika-chikahin mo muna. Ayan. So, flyering technique natin, make an effective script. Kailangan po talaga effective.
Sabi ko nga kanina, 3 to 5 script. Tapos kung alin doon yung medyo kumagat sa'yo yung additional income, mas maraming kumuha, mas okay, yun ang lagi mong gamitin. Additional income po or prepaid load discount o kaya naman, basta invento ka ng yung kakaiba, mas tatanggapin nila yan, mas papansinin nila. Pagkakaiba ko, nang gugulat ako minsan. O kaya na, tuwing ko talaga yung hintay ko, grabe, nung gano'n, maingay po kasi talaga ako nagbayo. So, kailangan yung script mo effective. Para malaman mo yan, syempre, ilang beses mo yan gagawin. Okay? Ito po, yun nga, sabi ko kanina, follow interested prospect. Pag sinundan mo, bubong mo na yan. Kahit umaalis na siya. Tapos pag, hindi niya pa rin ako pinapansin, ang dami ko nang sinabi, o sige po, God bless po, ingat! Di ba? Hindi niya napansin. Okay yung babae yun Diba? Kaysa ako yung nireject niya. Diba? Alright. Ayan, make a short description sa flyer mo. Kailangan short lang. Huwag naman grabe lahat na nilagay mo. Okay? Short description na magka-catch ng attention nila. Okay? So, dito po, sa flyering, pwede po, kasi ako meron akong flyering day. Ano mga flyering day ko ngayon? 1,000 flyer po yung uubusin ko. Walang uuwi. Walang kakain. Hanggang wala akong na-representan. Totoo po yan. Kailangan ganun. Meron kang goal. Kasi kung hindi mo... pagod na ako. Diba? Ano kaya yun? Nagtayarin ka pa. Kailangan dito commitment mo. So, ubusin mo 1,000. O, pwede ka na umuwi. Pag di mo na ubus, di ka uwi. Ubusin mo. Huwag mo naman tapon. Kasi bala ka, ikaw rin gumastos niyan. Okay? Or, wala naman man po akong flyering day. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, pag na-Indian ako or what, basta lagi lang ako may flyer. Yun, kahit ilan lang. Basta mapagtripan ko. Pero basta flyering day mo, ganun po yung gagawin mo. Mag-set ka. Ano bang goal mo? 500 flyer? 1,000 flyer? Para ma-monitor mo rin, ilan ba yung sa 1,000 flyer, ilan yung nag-inquire? Kasi normally, sa totoo lang po, 1,000 ipamimigay mo, 20 lang mag-inquire. Sa 20 na mag-inquire, 5 lang magpapakita sa'yo. Sa 5 na yan, kalahating tao lang mag-join. Ayan. Okay? So, kailangan alam mo rin yung ratio mo. Okay? Kaya kung 1,000 na, kalahating tao lang po ang mag-join. Gawin mong 2,000 para mabuo. Okay? So, depende po sa inyo yan kung gano'n nyo po katagal o kano karami gagawin yung flyer. Okay, so sa totoo lang po, hindi ko masasabi talaga yung ratio kasi flyer yan eh. Sila ang kukontak sa'yo, hindi naman ikaw. Tsaka dawin nga, paano mo siya i-deliver? At okay lang kung konting flyer lang maubos mo, basta make sure kinausap mo lahat ng bibigyan mo. Kasi kung ganyan ka lang, nakaubos ka nga 2,000, ganun ka lang ng ganun. Pagbalik mo, tingnan mo lahat nakakalat. Dati po nag-flyer ako dyan sa MRT, babalik na ako dito sa galeriya, syempre lahat papunta dito, diba? Babalik, hala yung flyer ko. Dinadampot ko po yan pag di pa naapakan. Yung walang bakat, dinadampot, sayang eh. Minsan nga po nung dinampot ko, sabi, akin na nga, dinadampot mo pa. Sabi ng matanda na kasalubong, ay sige po, salamat po. Tapos minimit ko yung iba dito, minimit ko sila agad. Kaya po ako normally dito nagpa-flyer eh, kasi kinikidnap ko na po yan paakyat. Kasi syempre, nabaw mo na, na-present mo na kahit pa paano. So pwede mo na silang paakyatin. Pag free time, so yung iba po napapaakyat ko na kagad sa presentation. Okay, so ito po may mga sample ako ng flyer. Ito yung My LX pa, gamit ko po yan. So nandiyan na rin yung waist to earn mahaba. Kasi di ba minsan yung iba pag mahaba, maganda tingnan. Hindi nila tinatapon. Meron din akong blank. Yung blank na, ano tawag doon? Black and white pala, sorry. Black and white. So, syempre, nung nagsisimula pa lang po ako, wala pa akong pera. Syempre, wala pa akong pang-invest. So, ang ginagawa ko po, black and white, tas xerox lang. Para mura. Kaya lang po yun nga, hindi siya ganun kapansin. So, syempre, medyo kumita-kita ka na. Ayan, naging colored na po ang aking flyer. So, naging yellow. Mas gusto ko kasi yung yellow. Catchy po kasi siya. Masakit sa mata. Ngayon, kaya pinapansin, kinukuha po, compare kung puti lang. Okay? So, ito po yung sample ko ng flyer. Ito naman po, minsan ginagamit ko rin po yan para pagkita agad nila, artista. Di ba? Okay, minsan naman po, ito po yung, ayan yung empower, ano na yan. Ang dami ko po, may mga napasign up po ako dyan sa ano na yan. Tapos na yan yung empower, ano na yan. Stapler ko po dun sa, ito. I-stapler ko dito sa flyer na yan. Nag-flyering po ko dyan sa Ortiga sa baba. Kinaibigan ko po yung guard kasi bawal. Kinaibigan ko na lang siya. Ayan. So ayan, ang dami ko po kasi nakikita na may free, may raffle na cellphone. Di na lang tapos na. Ayan, pero okay lang. Pinamimigay ko lang yan. Okay, so ito naman po,
Gamit ko rin yan normally, ako po dyan sa mga estudyante sa malapit sa school. Yan ang ginagamit ko. Maliit lang po yan, maliit lang talaga. Pero at makulay po siya. So mas mura kasi siya para sa akin kasi nga maliit lang. Makulay pa kasi colored, mahal ang print. Tapos ito naman po, ito yung latest na ginagamit. Siguro maraming gumagamit sa inyo ngayon. Ito po yung kay Kuya Pat. Yung binibenta ni Kuya Patrick, parang na flyer sa likod. Ang likod po nito, yung 7 ways to earn. Ang likod nito. Okay. So ito po, maganda, effective din po siya kasi may kotse. Attractive siya. Tapos, andyan na nga rin po, ito lang yung tatlo lang, di ba yung sinabi niya. Tapos, content description lang, may cellphone. Tapos, pag gusto niya talaga basahin, may 7 ways to earn sa likod. So, hindi niya agad-agad itatapon. Okay, so nung na-experience ko po kasi nung black and white talaga, medyo nakakaubos kami ng marami. Tapos, wala po nag-inquire. Kasi nga black and white, parang ayaw nila pansinin. Parang ang cheap, siguro ganun yung tingin. No? So ito, medyo social na kami. Siyempre, kumita ka na. Okay? Sticker technique. So ito po, post sticker po sa public utility vehicle, bus. Okay? So pwede po kayo mag-post sa bus, sa sasakyan nyo, kahit sa public place na pwede. Basta pwede. Okay, kailangan nyo po mag-post. So ako, ito po yung pinopost ko. Barya lang po sa umaga. Ayan. Okay, so same lang din. Nilagyan ko lang ng barya lang po sa umaga para pwede sa mga PUV. Para pwede sa kanila, pinopost ko po yan. Mga tricycle or basta kahit saan po na pwede. Siyempre, ipapaalam ko. Okay, so ayan po, may sticker din po ako. Ayan, ito po yung sample ng sticker ko. Lagi ko po itong dala. Lagi ako may dala nito. Bakit? Di ba nga nagbabasa ko? Doon po ako umuupo sa likod. Pag wala ng tao, nadikitan ko na, doon naman ako sa gitna. Lilipat ulit ako sa kabila, doon naman ako magdidikit. Hanggang makarating ako sa unahan. Pero syempre hindi ko pinapaalam. Peace lang kami ng conductor. Ayan. Kasi natutulog po nakakita nga ko yun. Sumakay ako ulit ng isa pang bus. Sabi ko, sticker ko yun ah. Nakatalikod lang ako, hindi ako yun. Yung nakita ko malaki, sticker ko siya. So hindi nila natanggal, diba? So ayan po yung ginagamit ko sa sticker. May sticker po ako lang din po nagpiprint niyan. Try nyo po kasi yung flyer natatapon, yung sticker hindi. Tanggalin man nila, okay lang, at least matagal-tagal yan bago matanggal. Okay? So ito po, yan, ito kay Jansen po yan na taxi. May taxi po siya, nilagyan niya ng V-Mobile sa likod, tapos number. Ito naman yung mga V-Mobile cars natin. Okay, kung may sasakyan kayo, kahit motor lang yan, o tricycle, o kahit ano man yan, dikitan nyo po ng sticker. Okay, pwedeng V-Mobile, tapos website nyo, ganun, para ma-promote. Ano naman po, yung survey form. Bukod po sa flyer, sa totoo lang po, ito ang pinakagusto ko sa lahat. Lahat ng technique na itinuro ko sa inyo, ito po ang pinakagusto ko sa lahat. Bakit? Dahil po ang survey form, sila ang naglagay ng number nila. Ikaw ang kukontak. Kasi sa flyer, hihintayin mo silang kumontak sa'yo. Sa survey, hindi. No, dito po, kailangan po, pag magpapasurvey ka, naka-ID ka talaga. Or kahit yung V-Mobile shirt. Kasi parang ang sa SS, survey, ganyan. Parang ganun. Kaya hindi ka na nai-entertain talaga pag hindi ka naka-proper attire. Okay? Do-double check mo lagi yung contact details nila, ask mo yung free schedule nila. Ayan, laging may calling card or flyer. So ito po yung sample ng survey form ko. So una, anong network po gamit nyo? Okay? Ilang cellphone, magkano ginagastos mo sa load? Gusto mo bang magka-discount? Gusto mo bang kumita gamit ang cellphone mo? Kung interesado po kayong malaman kung paano kumita, paki-fill up po ito. Okay? So pag finila pa niya ba, alam ko bang interesado siya kumita? Yes. Yung iba po, binabalik. At least okay lang. Alam ko, di siya interesado. Diba? At least kina-qualify mo kung sino talaga. At ito po pinakamahalaga, yung cellphone number at yung Facebook niya. Yung iba po kasi after po yung sagutan, sir, ganito po, ganyan. Chine-check ko yan. Yung pangalan niyo po, ganyan. Yung isa-isa ko. Sir, tama po ba tong cellphone number niyo? Kasi po, may tatawag po sa inyo na para i-confirm na nag-survey po kami. Pero ako yun. Okay? Kung yung tatawag. Ayan, nag-survey po kami. Tsaka po, para malaman niyo po kung kailan po yung may mga freebies po kami, mga ganyan-ganyan. Sabi niya, ay, ganun ba? Teka lang nga, ito na lang isa kong number. Pero ang totoo, hinulaan niya yung number. Di ba? Kasi pwede naman siya manghula eh.
Kaya po, dinodouble check ko talaga yan. Yun to sinasabi ko yun, papalitan niya yung accurate talaga na number niya. Sunod po, email. Sinasabi ko, kasi sir, i-add ko kayo sa Facebook or send po ako sa inyo ng short video presentation namin para po may idea kayo kung paano po ba kayo kumita. Sabi niya, ay ganun ba? Sige, papalitan niyo ulit yung email. Kasi nga po yung iba talaga nanguhula. Kaya nga yan, dinodouble check ko po yun. At higit sa lahat, bago kami mag-close, humihingi po ako ng schedule. Kung papansinin nyo, wala siya sa listahan na to. Kasi pag nakita niya to agad, hindi kanya mapansinin. Pero, sinusulat ko na lang po yan. Sinusulat ko na lang, ano pong schedule lang pwede kayo? Tuesday, Thursday, Saturday po, 4 p.m. or 3 p.m. Ganyan. Pag namin, Tuesday, 4 p.m., 3 p.m. O, 3 p.m. O, sige sir, ilagay ko na po dito ha, 3 p.m. Ate, ano yan? Nagugulat na lang siya. O, sige, anong free, ano niyo po sir, ay, asahan ko po kayo, ganyan, pwede po kayong kumain. Yan, doon ko na siya i-brief ng konti. At least, nakuha ko na yung contact details niya. Hindi siya baka hindi. Hindi man siya, makukontak ko pa rin siya. Or ma-add ko siya sa Facebook. Okay? So, syempre, pag na-add mo na siya, lagi niya naman makikita yung mga post mo eh. Hindi man siya magka-interest agad, at least doon nakikita niya. So, ito po, super effective nitong survey form sa akin. Mas ginagawa ko po talaga siya compare sa flyering. At after niya pong sumagot, saka ko binibigay yung flyer. Kasi may 7 ways to earn yun sa likod. So, at least, kumbaga ito na rin yung idea niya, may babasahin na rin siya or calling card. After niya, sagutin. Kasi di ba una nga sabi mo, hindi naman V-Mobile, agad ang bungad mo eh. So later na yon, pagka nasagutan niya na, ang mahalaga, masagutan niya muna. Kasi yung iba, hindi naman agad-agad yan sasagot. Pero kung hindi mo sinabing V-Mobile, yan, possible, sasagot talaga sila. Okay? Ito po, door-to-door technique. Yung bahay-bahay, yung sinasabi ni Kuya Ramil kanina, syempre hindi niya yun kaya. Sa totoo lang po, hindi ko siya masyadong ginagawa, pero possible. Kaya share ko na rin sa inyo, pwede nyo po siyang gawin. So, kailangan syempre naka-V-Mobile ID or shirt ka ulit. Kailangan talaga proper kasi bahay yan eh. Magbabahay-bahay kayo, hindi kayo papapasukin. O hindi ka i-entertain. Okay? So, ito po, pwede nyo pong gawin yung survey form. Kakato kayo survey lang po. Normally kasi, pag weekend, di ba yung mga nakatambay sa labas? So, yan yung gawin nyo. Tapos, pwede po ba kami mag-present kahit mga 5 minutes lang po, may share lang po. Kahit sa labas lang po, kasi ka naman talaga papapasukin. Tapos, kami naman po, minsan nagbibigay kami ng CD. CD ng presentation, tapos may contact details. Sige po, panoorin nyo na lang po yan kapag ayaw talaga kami papasukin. Tapos yun, prepare mo, syempre after the bomb, prepare mo yung registration. Okay? Tapos, syempre, magbibigay ng calling card and flyer mo after. Or, pwede mo pong i-drop na lang sa mailbox kung walang tao. Mailbox or mag-post ka ng sticker sa gate, pero syempre, magpapaalam ka. Papansinin niyo po ba yung mga gate niyo? Ewan ko marami nagpe-post ng gas. Ano ba yun yung deliver ng gas? Ang dami kaya, sa pagkaubusan ako ng gas, tapos mahal dito, hanap ako sa kabilang gate. Mga may iba pa doon, tapos kino-compare ko kung magkano. Di ba, pansinin niyo, may mga gas? Nagpaalam? O, di ba? Pwede rin yun sa atin. Pero syempre magpaalam na rin kayo para okay. Okay? So ito naman po yung sample ko kasi sila, nag-drop lang po sila ng flyer, naglagay lang. Hindi talaga sila nag-door to door. Kaya po ang itsura nila, nakahagapang bahay lang. Kasi hindi naman talaga sila, ang purpose nila is kumausap. Ang gusto lang po nila maglagay. Pero kung mag-door to door kayo, wag po kayo magsusot ng ganyan. Kilala niyo po to? John Jester Ching, top 3 millionaire. See? Millionaire. Nagginagawa. Okay? Ito po si Jenny Lynn Ching, yung kapatid niya. Ito naman po yung tipi ko, si Jedy. Okay? So, ginagawa nila yan. Millionaire na. At isa pa po si Jester po, lumaki po grupo niya sa online. Nag-start siya sa online. Pero bakit ginagawa niya pa rin? Gusto niya pong subukan lahat ng technique, lahat ng potential, kung saan ka pwedeng kumita. Okay? Tapos inaalam niya kung ano yung forte niya. Hanggang na-try niya na 1 month, 1 month, o 3 months, 3 months, depende sa'yo. Doon mo malalaman kasi kung ano yung gusto mo talaga eh. Ito po, newspaper technique. Ayan, ewan ko kung alam niyo rin, pero ito, ginagawa ko po ito. Magpasok po kayo, mag-insert kayo ng flyer niyo sa mga newspaper. Di ba may mga natitinda ng newspaper? Ayan, so, sa madaling araw po, kontratahin nyo na sila. Baka pwede naman po magpa-insert ng flyer po dun sa loob po ng ng newspaper nyo. Pwede kayo na maglagay or ipalagay nyo, bayaran nyo 50. Yung pamerienda.
maganda. Diba? Pabayag na kaya sila dun. Okay? Or ako po, meron kasi akong kakilala na naghahagis ng flyer dun sa mga, so, binibigyan ko siya ng 200 pieces moringa. Binabayad ko sa kanya. Natatanggap naman niya, moringa binibigay ko sa kanya. Masaya na siya dun. Ihagis niya, niibig niya, tapos bigyan ko siya moringa. Ayan. Tapos po, ayan, so contact all numbers po sa classified ads. Di ba sa newspaper may classified ads? Ito turutakan doon ni Kuya Chris. Ito po, nakikita niyo may mga contact details. Prospect. Prospect yan, yung iba kaya naghahanap ng trabaho dyan. Kung yung iba ang hinahanap trabaho, ikaw hinahanap mo prospect. Di ba? Pwede niyo po silang kontakin. Yung mga nasa classified ads po ng newspaper. Okay? So ito naman po, bus technique. Yun nga sabi ko kanina, approaching. Lahat na nakakatabi nyo sa bus, approach nyo po sila, kausapin nyo po sila. Kahit pa konti-konti lang. Katabi mo na, samantalahin mo na. Diba? Wala na yan magagawa, ikaw lang kakausapin nyo, wala siyang choice. Okay? Pen pal! Ano nyo ba yung pen pal? Natawa si Kuya Pat sabi, ano yung pen pal? Di ba po sa bus, may mga nagsusulat, textmate, 091. Di ba? Yeah. Prospect? Prospect kaya yun. Number yun eh. Pwede mo kontakin. Diba? Tsaka naghahanap ng ka-text yun. Huwag ka mag-alala, re-reply ang tanong. May pang-load. Okay? So yan, palin mo yan. Sticker. Pwede ka mag-post ng sticker. Movie. Yung mga conductor po, kung may mga kakilala kayo, kausapin niyo po sila. Baka pwede. Yung ilagay niyo yung high friend video nyo. Tapos yun yung ipi-play nila ng mga DVD sila. Baka pwedeng ipa-play. Baka pwedeng ipa-play lang naman, bigyan nyo, sandan, or pag may na-invite sila, bigyan yung commission. Kayo, bahala kayo makipag-deal. Okay, so pwede nyo kung may kakilala po kayo. Ayan, flyering. Sabi ko nga sa Hilpuyat po ako madalas tumatambay kasi nga po, terminal po kasi yun ng bus. Okay, ang ginagawa ko po, di ba yung iba aakyat? O, mani. Di ba ganun? Okay, ako po, umaakyat po ako. Di ba yung iba aakyat, mamimigay ng sobre, tapos magbabasa ng Biblia. Ako po, namimigay po ng flyer, tapos tatayo po ako sa gitna. Tapos doon ko, kasi kung pa isa, lifetime discount, diba? Parang nakakapagod naman yun sa ngala-ngala ko. So ang ginagawa ko po, namimigay muna ako, tapos tatayo ako. Saka ko po i-explain. Pumapayag po yung mga bus, kasi nag-waiting yan eh, diba sa yung papuntang province, waiting yan bago umalis. So, nag-wait naman sila. Kaya hindi sila agad-agad, huwag naman yung, yung dyan, sasakay ka bigla, huwag naman gano'n, nakakatakot naman yun. Yung mga terminal po kasi, nag-wait sila, waiting. So, pwede may chance ka to talk kahit mga 5 seconds or 1 minute, pwede. Na-experience ko po yan yung umaandar. Teka lang, kuya, mababa ako. Alis na talaga sila, grabe naman. Pero pinapaalam ko po yan. Ngayon, na-experience ko po yung mga ganyan. Ginagawa ko po yan, masaya kasi yan. Diba? Alam niyo yan, tipiko yan eh. Lagi kami offline kami lagi. Ayan, sobrang galing po yan. Sa totoo lang po, Ultimo Police Station, pinapasok po niyan. Promise! Lahat po talaga pinapasukan niya, mga bahay-bahay, iniikot niya talaga yan. Okay, so isa yan sa mga tipiko na nahasarin ng offline. Offline prospecting. Okay, so ito po, bus. Diba yung upuan? Pwede niyo pong dikitan ng sticker. Okay, so dikitan niyo po sila ng sticker. POV technique, yung mga iba-iba po, jeep, tricycle, bus, at kung ano-ano pa. Pwede kayo mag-approach. Di ba may terminal, may pila? Di ba jeep, van, may pila? Sa pila, mag-flyering kayo lahat na nakapila doon. Hindi naman naalis yun eh. Kausapin nyo, tatakbo ba yun? Hindi magagawa mo lang magagawa, magsalita ka na magsalita doon. Di ba? Hindi ka mapansin. Wala siyang choice. Kausapin ka niya. Okay? Pen pal ulit. Yan, yung mga may nakasulat nga po, pwede nyo pong i-pen pal yan. Sticker. Yan sa bus, pwede kayong sa jeep, pwede kayong magpakabit ng tricycle. Pwede po kayong magpakabit yan sa tricycle. Yan, pwede rin kayong magpaano ng movie, flyering, yung mga, yun nga, yung nakapila, mag-flyer ka. Or yung, ano may mismo yung, di ba, terminal, jeep to ha, pasok ka. Bigyan mo ng flyer. Bigyan mo flyer. Hindi ka naman manghihingi ng limos eh. Okay? O kaya naman kung minsan, nasa jeep kami. May kausap kang TP. Nagkikwentuhan kami ng, oh grabe lang, bas ano, kumita ng 100,000, sige nga, tapos may mga, ang lakas ng boses namin. Bago po kami bumababa, binibigyan namin ng calling card yung katabi namin, yung kaharap, di ba jeep, halos tikitig. Naririnig? Yes. Oo, naririnig. Naku-curious? Oo naman, tapos bibigyan namin, sige po, thank you, mababa na kami. Oo, ginagawa po namin yan. Nagkikwento ko, basta may kasama kang TV. Minsan nga po na-experience ko phone
Wala po akong kausap. Nilalakasan ko yung boses ko. Chika-chika lang. Oh, talaga yung B-Mobile, grabe. Tapos po, pagbaba ko yung nilina, wala po akong kausap. Huwag lang siyang tutunog. Okay? Huwag lang siyang tutunog. Ayan, huwag na mamamali po ako dyan. Okay? So, ganun ginagawa ko po yan. Okay? Tapos, pagbaba mo, bigay ka na. Kasi, hindi kinausap ka niya. Okay? Kung ayaw mong i-approach, ayaw mong kausapin. Ito, tarpaulin, pwede po kayo makiusap kung mayroong mga toda-toda po sa inyo. Gawa kayo ng tarpaulin, palagi. Kay Kuya Pat, pwede kayo magpagawa ng 10, may pangalan nyo na. Tapos, naisip ko na rin po, pwede ko pa nagagawa, naisip ko na yung pangalan ng toda nila, ilalagay ko. Kahit logo lang, para, papayag talaga silang ilagay. Di ba, kahit 10 lang, 10 tricycle, bawat po, booking advertisement yan. Papayag pang tricycle driver, libre tarpaulin eh. Gusto kaya nila yan kasi pag umuulan. Diba? Gusto nila yan. Mayroon si Kuya Pat 10. May pangalan nyo na. Basta 10 kasi may pangalan nyo na. Tapos yun nga, kung gusto nyo may logo ng Toda, kung ayaw nyo, okay lang. So, mimigay naman po ako sa mga tindahan. Pang-trapal lang. Yung trapal nila, tarpaulin ng B-Mobile. Ayan. So, ganun po. Okay, so street technique. O, diba? Tayo na pala. Street technique. Ayan. So, sticker, tarpaulin, tsaka contact details. Ito po, sa Ilocos kami yan. Yung daanan po doon, may mga ganyan, no? Meron po dyan, di ba ito yung daan? Parang sa EDSA, may mga isa. Bawat may mga ganyan po. Wala lang kasi kumakuha ng picture eh. Bawat doon sa Ilocos. Sabi po nung naglagay, parang nagbayad yata sila ng 350 per month. Kasi province, so mura lang. Ewan ko lang po dito sa atin sa lugar nyo. Kayo po, mag-insist kung ano po yung, kung gusto nyo, mag-inquire na lang po kayo. Makakapaglagay ko ng tarpaulin sa bawat daanan. Ay, so pang promote, lagyan yung contact number nyo. Sticker po, kasi po, di ba may nakikita kayong ganyan sa kalsada? Ganyan, wanted, tubero. May contact number. Yes. Prospect. Diba? So kahit sino, makita nyo doon, wanted, tubero, nawawala. Nawawala. Kunin yung number. Okay, prospect yan. Yan ako. O kaya, magdikit po kayo ng sticker sa mga poste. Magdikit kayo ng sticker, malalaking sticker. Okay, so, yan talaga kailangan natin gawin. Pagyaman ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Sabi nila, lahat na nagawa ko sa B-Mobile, hindi ako kumita. Kung lahat, sige nga, lahat, ito, kaya mo, umakyat sa bus, kaya nagawa mo. Kaya yung iba sinasabi, nagawa ko na lahat. Ako nga po, sasabihin ko sa inyo, di ko pa nagawa lahat eh. Kulang pa po yan. Okay, kung pagyaman ang pinag-uusapan, tama? Yes. So, caravan technique. Sa totoo lang po, kahit saan pong caravan, lagi niyo po akong nakikita. Sabi ko nga nakarating ako ng Ilocos, wala lang eh, sumama lang ako dun eh. Kung saan pong caravan ako nakakarating, bakit? Kasi po, nagpa-flyering po ako sa labas. May invite ako, wala, nandun po ako. Nagpa-flyering ako sa labas ng mga hatak po ako ng tao dun. Free SIM card to, pasok ka, di ba free naman? Ako ba naggumastos nun? Hindi, sa caravan hindi ako naglabas, naghatak lang ako. Di ba? May free SIM card sila. Sama sila sa akin sa loob. Nag-a-approach po ako, nag-flyering po ako, kaya normally pag caravan, wala akong invite, dumadami. Nagugulat nga rin po yung ibang nasa registration. Ang dami kong hatak. Puro hatak lang po yan sa labas. Kapag caravan, naaga pa po, nandun ako. Okay, nag-flyering po ako doon. Okay, unless po meron talaga akong prospect na or invite na hindi ko pwedeng iwanan or medyo professional na hindi ko pwedeng ipagpalit, ganyan. So, yun lang din yung makikita. Okay, so ito po, barangay technique. Okay, sa barangay naman po, yan, magbasa po kayo ng letter sa mga livelihood program. So yung techno-user natin, minsan pinang-front ko po yan. Kasi kahit housewife ka, pwede kang kumita, nasa bahay ka lang. So livelihood program po yan. Pwede po kayo mag-join sa mga event ng barangay o kaya mag-sponsor. Ito po, nag-sponsor po ako sa Miss Gay. Akala po nila cellphone ang laman. Hindi nila lang techno-user ang laman yan. Kasi lagyan ko na lang ng B-Mobile shirt sa loob. So, ang announce nung MC, sabi niya lang, discount sa load, konti lang, brief lang. Yung parang mga 3 lines lang. Ako ba doon? Nagpakahirap magsalita? Hindi. Anong puhunan ko? Techno-user lang po, tsaka paper bag. Bumibili po ko ng paper bag sa 19th floor. Minsan nangihingi po ako. Yung sa mga multiple house, nangihingi po ako ng paper bag. Ayan. So ito naman po,
Fun Run. Fun Run po yan sa Dasmariñas. Nag-join po kami hindi para tumakbo. Okay, hindi para mag-present. At pinresenta namin yung mga organizer after. Pero during the caravan, ay yung Fun Run nila, nag-flyering kami, tapos nagbigay kami ng free water, mga ganyan. Yung mga event nila, basta ma-expose mo lang yung business mo. Kaya tapos yung iba po, may mga lumapit sa amin na alam na rin nila yung V-Mobile. Tapos, hindi nga nila alam kung kanino sila mag-join. May mga napapayin din po kami dyan. Ay may dala na rin kaming kit. Ito naman po, kung ito Miss Gay, ito po totoong ganda. Totoo po ito, Miss beauty pageant, ganyan. So, ano rin po yan, techno-user din yung laman po yan. Ibang event naman yan. So, yan po yung mga ginagawa namin kung saan-saan event. Sumasali po kami. Okay? So, ito naman po, booth technique. Yan, pwede po kayong sumali sa mga bazaar. Diba, normally kasi niyan, pag Christmas, tsaka bakasyon, pag fiesta, marami pong bazaar. So kami po, kumukontak kami niya kung pwede kaming kumonek. Dati, sa Olivares School kami sa Parañaque, di ba may foundation day sila doon? Doon po kami, 3 days, buong foundation day nila, nandun kami. Nagpe-present po kami doon, tapos meron kaming, may picture ba ako dito? Ayan. So ito po, caravan niya na fiesta ata ito sa Vito Cruz, no? Fiesta. Ayan, so meron po kami, tarpaulin, tapos nag-bomb din kami dyan, maghapon po kami dyan. Meron din kaming pakulo, may mga dancer po kaming hinire. Ayan, nagpa-flyerin sila kasi pag sila pinapansin kami hindi eh. Ayan, nandyan sila para yung mga tao, attention sa amin. Tapos may TV po kami, nagpe-play yung Hi Friend. So, mag-bomb kami o hindi, yung iba po, naka-usyoso lang, nakaganyan, nag-bomb na sila, din nila alam. Okay? Tapos, pwede silang lumapit sa amin. So, malaki po yan, 2 tent yan. Ayan, ito naman po, pag gabi na, naggagawa na kami ng presentation. Okay? Tapos, ayan po, ito naman po, ibang booth naman yan. Saan ba? Doon din, sa kabilang barangay. Ayan, so ayan po, nag-booth din kami. Iyan naman yung ginagawa namin. Ito naman, parade. Yan, nag-parade po kami dyan, Team Generals po, halos lahat yan. Yan nga, hinare namin, sad kami naka-sunbise, naka-uniform kami, may mga binili pa kaming balloons. Okay, sumasama po kami. Habang nagbabalik, yung iba nga po, kasamahan namin naiiwan. Eh, hindi nga po kami taga dyan, dahil naki-join nga lang kami, naliligaw na po kami. Alam nyo ba't naiiwan? Nagbo-bomb! Sumasa na yung mga nagbo-bomb! Di ba flyering lang tayo? Hindi ba po taga naiiwan? Meron nga pong naligaw. Ano ba sa atin, Jinky? Wala. Ay, naligaw siya. Sabi niya, hala, nasan na ako? Tapos na ako mag-bomb. Tinawag niya pa po yung asawa niya. Kasi hindi niya alam kung nasan siya. Okay, so, ganun po yung ginagawa namin. Kasi nagbo-bomb. Siyempre, marami kami. Kalat-kalat kami. Hindi na alam. Sa Lasal po yan, sa likod ng Lasal. Okay, so, ganun po yung ginawa namin. Neighbors technique, last technique na natin to. Ito po yung neighbors technique. So ito po yung tarpaulin ni Kuya Pat, 150 po yan ang nagbenta na. Tarpaulin po ni Kuya Pat, meron din po ako yan sa labas ng bahay namin. At pwede rin po ito yung ilagay niyo sa tricycle. Kasyang-kasya to sa tricycle, sa likod. Okay, so ayan po, neighbor, kapitbahay mo, laging nakikita. Lalo na kung daanan kayo. Diba? Daanan kayo. Meron pong isang leader dito, may kinukwento po siya sa amin, may malaki daw po siyang tarpaulin. Nagugulo na lang po daw siya, ang pay niya, kumakatok na lang sa bahay nila. May kumatok daw po sa kanila, mag-join na. Nakita niya daw po kasi sa internet, pero mas gusto niya yung kapitbahay, yung malapit sa kanila, para just in case na may kailangan siya, nandun lang. So, ganun po yung ginawa niya, malaking tarpaulin. So, ito po, pwede kayo mag-post ng tarpaulin at mag-approach sa mga kapitbahay nyo. I-approach nyo po sila, sabi nakatambay yan, mga chismoso-chismosa, nagkukutuhan sa kalye. Di ba, nagbibingo. Di ba, normal ganyan yung mga kapitbahay mo eh. Tambay, nagbabasketball, nag-iinom, huwag kami nag-iinuman. Okay, ayan, pwede nyo po silang i-approach. O, tambay ka lang, makiupo ka lang doon. Okay, so ayan po yung ways na approaching. So, iba't ibang technique po yan, depende sa inyo kung ano po yung gusto nyong gawin, kung ano yung trip nyong gawin, kung gusto nyo po, gawin nyo lahat. Tapos, tignan nyo kung ano yung bagay sa inyo. Ano yung trip nyo na kung hindi nyo kaya, kung nahihirapan kayo, sa totoo lang po kasi mahirap po. Mahirap siya, hindi siya madali. Pero ako po, sa totoo lang, ang technique ko lang po dyan, ang ma-advise ko lang talaga sa inyo, i-enjoy nyo. Kasi, pag in-enjoy nyo po ang isang bagay, walang mahirap eh. Enjoy nyo siya, kasi ako obvious ko ba, ini-enjoy ko siya. Natatawa lang ako kasi naalala ko yung mga pinagkagagawa ko. Ganun pala ako mga grabe. Ay, kasi lahat po yan talaga, ini-enjoy ko po. Ngayon lang po kasi ako nag-online. Pero kahit paano pa isa-isa, offline pa rin, ginagawa ko pa rin po siya. Ayun, so isang reason din po kasi kaya ako nag-offline, sobrang daldal ko po. Sa online, hindi ako makapagsalita. Minsan, ang dami mo gustong sabihin,
hindi ko po magawa kasi nga, hindi rin po ako ganun kabilis mag-type. Diba? Minsan nga mali-mali na yung type ko kasi hindi talaga. So sobrang daldal ko po, gusto ko kasi yung salita ko ng salita, yan ang gusto ko eh. So sabi ko, nahihirapan po talaga ako sa online. Tapos minsan nagka-copy-paste ka pa din pag nagsasalita, di ba? Gano'n, tapos kaya po parang mas na-feel ko po ang offline perspective. Tapos, ano ko pa po kasi sa offline, automatic minsan may nabebenta ka na agad type na user. So, automatic yun, may kikita ka na kagad. Minsan naman, katulad nga, nahahatak ko kagad sa office. Okay, so, prospect ka na agad, na-close mo na rin. Kasi sa online, di ba, konting briefing ka pa lang, tapos pwede yung iba nako-close na, tapos papadala na lang ng pera, may ganon. Pero hindi naman tayo, kung hindi ka man magaling, katulad ko, hindi naman po ako magaling sa online, iba pa rin po pagkausap ko talaga. Mas nakakausap ko kung maigi compare sa online, medyo nahirap. Ewan ko, kanya-kanya kasi tayong korte, may magaling sa online, may hindi. O, depende po sa inyo. Ako kasi yun nga po, hindi ako ganun kagaling. Pero syempre, inaaral ko. Lahat po yan naaaral. Okay, so aralin nyo po lahat. So ito, may prospect list tayo. Gawa kayo ng prospect list yung I-100E strategy. Alam nyo naman yan. Memory jogger. Okay, so sulat lang po kayo sa papel ng mga prospect list nyo. Yung Google, search nyo lang po yung memory jogger. Okay, para malaman nyo po kung ano-ano pa. Marami po yan. Okay, para makabuo kayo ng prospect list. So, ABC to success. Kailangan po dito yung attitude mo. 100%. Okay? Sa offline po talaga, attitude po. Kapag ang pasensya mo, maigsi lang, wala talaga mangyayari sa'yo. Okay? Kailangan mahaba ang pasensya mo. Maraming yung pababastos ka, mapapaaway ka, lahat mo yung may experience mo, ibang tao makakausap mo. Kaya dapat dito yung attitude mo, yung disiplina mo sa sarili mo, nandyan. Katulad nga, flyering mo, 1,500 pa lang, o 10 pa lang na mamimigay mo, suko ka na. Okay, so disiplina po yan sa sarili. Believe, kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kasi, kung wala kang tiwala sa sarili, paano mo siya lalapitan? Paano mo lalapitan? Hindi ko po kaya. Diba? Mahirap yun. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Isipin mo kahit anong sabihin mo, walang alam yung kausap mo. Tama? Walang alam yan kahit anong sabihin mo, kaya maniwala ka lang sa sarili mo. Kaya mo. Kung hindi mo gagawin, kailan pa? Okay? Commitment. Kailangan committed ka. Sabi mo, magbabahay-bahay ako, kaya lang umulan. Ayaw mo na, baha. Ayaw mo na. Okay? Commitment mo. Yung committed ka, ano ba talaga yung gagawin mo? Ano ba talaga yung gusto mong gawin? Alamin mo ano yung reason mo, bakit mo ito ginagawa. Sa totoo lang, kung lagawin mo itong mga technique na to at mababaw ang dahilan mo, sabihin ko sa'yo, susuko ka kagad. Dumating po ako sa point na umiyak na ako sa pagod. Tapos pag uwi ko sa bahay, parang gusto ko na lang matulog, magpahinga, magpamasahe. So nakakapagod po talaga. Siyempre, takbo ka ng takbo, ikot ka ng ikot, salita ka ng salita. Okay, so nakakapagod po talaga siya. Pero yun nga, bukod sa in-enjoy ko siya, syempre, in the end of the day, mapapagod at mapapagod ka pa rin eh. Pero pag alam mo yung reason mo, bakit mo ito ginagawa, yung commitment mo, malalim. Ako po, malalim po talaga yung commitment ko na experience ko po yan. Nasa UNF po kami, nagpa-flyering po ako, tapos may bagyo yun, hindi ko matandaan kung anong bagyo yun. Basta inabot kami hanggang dito, tapos pinasok pa nga po yung office doon, tapos ginabi na kami, gusto na talaga namin umuwi. So, ang ginawa ko po, hindi kasi kami makasakay from Vito Cruz, ay hindi, UN Avenue, hanggang Monumento, nilakad ko po. Nilakad ko po yan. Baha po, simula dito, umakit po siya, tapos bumaba ulit siya. Lahat ng baha na daanan ko. Siyempre, bahain po kasi sa Manila. Tapos, so lahat po yun, talagang grabe talaga. Yung pagod. Tapos yung mga flipshare ko, yung mga flyers ko, ayoko mabasa. Nakaangat po yan. Tapos nung 5th Avenue na po ako, nabunggo po ako ng truck sa likod. Siyempre pagod na ako, hindi na ako makakilos. Tapos, yun, ganun po. Tapos pagsakay ko ng Monumento ng bus, papuntang Valenzuela, ang baho ko daw. Yung mga pagsakay ko po. Lahat talaga yung na-experience ko. Pero, minsan naiiyak ka na lang. Pero sabi ko, yung commitment eh, bakit ko to ginagawa? Hindi ko to ginagawa para kay Mobile. Hindi ko to ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Kaya sabihin ko sa inyo, hindi ito madali. Compare ang online, nasa bahay ka lang, masarap ang buhay mo, nakataas pa paa mo, nanood ka pa ng teleserye, pagtas mo mag-online, hindi ka magbibis, doon ka lang kakain, hindi ka mamamasahe, hindi ka magsasalita, hindi ka tatayo.
Pero sa akin po, iba pa rin pag nasubukan mo lahat. Nasubukan mo lahat. At the same time, yun nga, sabi mo, gagawin mo lahat for V-Mobile. Why not yung mga potential na pwede mo pang gawin? Gawin mo. Di ba? Para ma-maximize mo lahat ng pwede mong gawin para kumita. So ito, lagi mo lang natandaan, SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Maraming magre-reject sa'yo. Sabihin ko sa'yo, marami. Hindi lahat kukuha ng flyer mo, hindi lahat kakausapin ka. Yung iba iisipin, magnanakaw ka o budol-budol ka. Totoo po yan. Minsan, grabe ka naman, sa ganda kong to. Minsan, nagkaganan pa po ako. Kasi ngayon, kala mo may sakit ka? Normal po talaga yan, okay? Pero syempre, yung iba naman po, ini-entertain ka, yung iba, nagpapapayin namin agad, yung iba, iba't ibang walks of life, nakakausap mo, ang sarap po ng feeling. Okay, na-reach out mo sila, nakakausap mo sila. So lahat po yan, tandaan nyo lang po, gawin nyo yan o hindi, okay lang. Online or offline, okay lang din po. Kayo pong bahala. Okay? Basta pinapakita lang namin sa inyo yung potential na pwede nyo kitain sa V-Mobile, potential way na pwede nyo gawin para kumita kayo dito sa V-Mobile. Marami pong ways. So, online or offline, kayo na pong bahala. So, ayun po. So, thank you very much po. Sa mga gusto pong bumili ng flyer, tarpaulin, meron po dyan sa labas. Flip chart, ayan. Thank you. Sana marami. Picture.